Amen. Good evening po sa bawat isa. Tayo po ay nagagalak sa hapong ito. Sa gabi ito, naroon naman po tayo upang mag-aral ng kanyang mga salita at mag-alay ng isang papuri, pagsamba sa Panginoon. Akin pong inaanyayahan ng ating mga kapatid sa oras na ito na tumayo. Ay kung lahat ay umawit sa Panginoon. Sadyang kayo nilang aking Panginoon, tatapat sa maging sa kabila ng ating pagkukulang, yaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng
Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Purihin ang dakila at tapat, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Dalangin po namin ang patuloy pong pagkilos sa aming pong kalagitnaan, O Diyos. Paging sa aming pong tagapagsalita sa gabi nito. Tuloy po siyang tago sa iyong presensya. Lahat, Panginoon, ang mga matawis ang bibigyan ng naging kalakasan, pagpapala ng aming mga espiritual na pamumuhay. Purihin ka, dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At isa pong mapagpalang hapon o gabi sa inyo pong lahat, sa mga kapatid po natin na dito ngayon nakasama natin, at sa inyo pong mga tahanan na ngayon po ay nakasubaybay, sa mga kapatid din natin po na nasa ibang bansa, anumang pang oras dyan, umaga man, magandang umaga po, hapon man, magandang hapon po, gabi, magandang gabi. So muli po, nasa naman po tayo, no? Araw ng Huwebes. Ito po yung prayer meeting po na dinadaos po dito po sa lugar ng panambahan sa ating Panginoon. So samahan po ninyo kami hanggang mamaya po, unahin lang po natin itong pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. So inanyahan po namin pala, yung pong mga sumusubaybay po ngayon, kung nais po ninyong magkaroon ng pag-aaral ng salita po ng Diyos sa inyong pong mga tahanan, ay pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin dito o ilagay po dyan sa comment section po ng Facebook. Ito po ay libre po, na paglilingkod po namin sa inyo. Napakahalaga po ng salita ng Diyos na sa buhay po ng isang tao. Buksan po natin ang ating mga tahanan, ang ating puso, lalo't higit para sa salita ko ng ating Panginoon. Kasi mismo po ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa aklat ng Juan, na ang sa Diyos, ang sabi po, ay nakikinig ng salita ho ng Diyos. So kaya libre po ang salita ho ng Diyos para sa lahat po ito. Sabi nga, naalala ko yung isang nabasa ko, yung isda daw po, sabi, nilikha yan para sa tubig. Yung mga halaman, nilikha para sa lupa. At tayo po, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang isda po, ialis mo sa dagat, mananatiling dagat po yan. At yung isda, mamamatay. Ganun din po yung puno, bunutin mo sa lupa, mananatiling lupa kahit walang puno. At yung puno, pag nabunot sa lupa, matutuyo at matutuyo po yan hanggang sa mamatay. Ganun din daw po tayo mga tao. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na wala ang Diyos. Wala ho tayo, mananatili po sa Diyos. Subalit, kung tayo po ay mahiwalay sa Diyos,
mamamatay po tayo. Kaya po, doon po napakahalaga po na sa buhay po natin ang salita po ng ating Panginoon. No? Hindi po reliyon ang ating kailangan, kundi ang Diyos po at ang kanyang salita. Kaya sa hapon po ito, sa gabi po ito ay buksan po natin ang ating mga puso. Ano po? Hindi po natin pag-usapan naman po mga kinaaniban nating reliyon. No? Salita po ng Diyos ang ating pag-usapan. So mag-pray muna po tayo. Salamat aming dakilang Diyos ang banal sa hapon po ito. Binigyan mo naman po kami ng kakataon upang pag-aralan po namin ang iyong salita. Sabi mo nga, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawid sa iyong bibig. Salamat po, ito yung pagkain, tinapay ng buhay, na hindi po kami maaaring mabuhay kung hindi po kami kumakain ng Panginoon. Gamit din po sa aming spiritual na buhay. Kailangan po namin ito, ngayong salita. Kaya sa hapon po ito, makaabot nawa po sa mga kapatid po namin, mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak, ay yung salita na ngayon po ay pahayag. At ito po ay magbigay liwanag, umipo sa kanilang sa amin pong lahat na makapakinig po nito. At ikaw lamang po ang aming nais na mapapurihan at may tanghal po sa aming pagpulong na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, nice ko lang po, baka ho na makalimutan ko, salamat at naalala ko. Announcement lang ho, no? Sa Sabado po, ayan, suportahan po natin ang night of worship, and prayer po. Ayan, 3 p.m. po, sa Sabado pa, tama, Sabado, itong Sabado na po ito, hindi sa susunod ko di. Sa Sabadong ito, ayan, welcome po ang bawat isa. Suportahan po natin, lalo na po na tayo pong mga taga CCL, welcome po ang lahat po. A night of worship and prayer po. So, yun po. At ano pa ba? Wala na, no? So, sige po. At tuloy-tuloy na ho tayo. Kung nabasa na ho natin yung naalala ko lang po, yung sa aklat ng John, chapter 6. Tama, chapter 6. Nung ang ating Panginoon Kristo po ay nagbitaw ng mabigat na salita. Na sabi niya siya yung tinapay na nagbibigay ng buhay. Hindi ito matanggap ng ilan sa kanya, mga sumusunod sa kanya. Sino makatatanggap ito? Mabigat na salita ito, ang sabi. So dahil po doon, sabi doon, marami sa kanya mga alagad ang hindi na tuluyang sumunod sa kanya. Hindi nila matanggap. So nasubok po yung mga sumusunod sa kanya likuran, kung sino talaga ang sumusunod. No, at talagang handang tanggapin yung salita ko niya. At yun, hinarap niya yung kanyang natirang alagad, kaya rin ba, iiwan ako, sabi ni Pedro. Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo masalitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, nasubok po sa isang mabigat na salita yung mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Ito lang, hindi lamang ho isang mabigat, hindi lamang po isa ang mabigat kung tayo po yan nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi ho tayo masusubok sa mga magagaan. No? Kasi hindi ko sinasabi na hindi po kailangan yun. Kailangan po yun. Kailangan, bilang sa mananampalataya po, kasi mula sa magagaan, kailangan lumalago po tayo. Parang ano lang po yan yung mga nagwe-weights. Nasubukan ko po yan, kailangan hindi ko tinuloy. Yan, yung nag-weights. Di ba? Yung mga nag-umpisa pa lamang ho, di ba? Mag-umpisa po sa magaan. So, hindi habang panahon yun na lang ang binubuhat mo lagi. So, hindi ka lalago, hindi ka magmamarch, hindi lalaki ang katawan mo. So, mula sa magaan, so, unti-unti, kapag medyo haramdam mo sa katawan mo na ang nagagaanan ka na doon, so, yung ang tawag doon, yung coach mo, trainer, dadagdagan yun. So, hanggang sa makikita, unti-unti, lumalaki yung katawan. So, ganun din po sa ating buhay na bilang sa Kristiyano po. Hindi ang paglago ng
do kasama ho yun, pero hindi yun ang matatawag natin na isang Kristiyano ay talagang malabo na sa kanyang buhay pananampalataya. Ang pagmamature ho kasi ng isang mananampalataya hindi ho sa dami ng mga alam. No? Na alam sa uladong mga salita ng ating Panginoon. Kundi kung paano niya ito mai-apply, dalhin sa kanyang buhay. Lalo na yung mga mabibigat na utos ng ating Panginoon. Madalas kasi kapag yung nababasa ho natin at napapakinggan, ay umaayon doon sa kagustuhan natin, madali natin tanggapin eh. Pero may pagkakataon po na kapag yung mga may pangyayari sa ating buhay at sa ating pagbabasa o pakikinig ay tumugma doon sa ating sitwasyon na kailangan nating gawin, ay tila bagang ang hirap para sa atin na ito po ay gawin. At doon sa pagkakataong Panginoon natin makikita at masusuri natin sa sarili. No? Kung tayo nga po talaga ay kaya na natin sundin, hawakan, nguyain yung ganong ikang ay pagkain. So, ang pamagat ho ng ating papaksain ngayon ay napakasimple po nito. No? Na kapag binigkas ho natin, napakasimple ho pero napakabigat na salita. Na talaga sa ating natural na pagkatao, mahirap po talaga na gawin ko ito. At ito po yung kanina yung title ho ay Three Beautiful Words. Ano po itong tatlong salita na to na maganda? Meron po ba kayo naiisip na tatlong salita? Pwede itong I love you, I like you. So marami. So yan po ang ating tatalakayin. Mamaya makikita natin o malalaman natin kung ano yung tatlong magandang salita na ito. So ngayon po yun muna ko nga title ho, Three Beautiful Words. Ayan. At yung iikot po ang ating pag-aaral sa tinatawag na overcoming evil. Ipapanagumpay, yung paano natin malampasan yung masama na pagtagumpayan sa ating buhay. Sa banal na kasulatan po, sa Old Testament, nabasa na ho natin ito na utos po noon na pag sinabing lalo, kahit na sa panahon natin po ngayon, na-apply pa na ito eh, kapag hindi nila matanggap yung nangyari sa kanila. Ano? Sa Old Testament ho, sa Exodus chapter 21, verse 24, sabi po doon, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Ibig ko sabihin doon, yun po yung parusa nung gumawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Ganun din ho ang kabayaran. Kaya kung mata, kung may nagsgrasya siya, mata din ang ibabayad. Kamay. So, ganun ho. No? But sa pagdating ho sa Bagong Tipan, sa Matthew 5:44, ang sabi ho doon, o 5:39 muna, huwag labanan ang masamang tao, sabi ng ating Panginoon Kristo doon. Then sa 5:44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sabi ng ating Panginoon noon dati ang sabi, yun nga, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. No? Pero ngayon sabi, ayun, huwag labanan ng taong masama, ibigin ninyo yung kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So, hindi ho madali yun sa totoo lang. Kaya may isturo pa ating Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung pisngi, ay kabila. No? So samahan po ninyo ako dito sa aklat o sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 14 hanggang 21 po. Lalo na ho ngayon sa panahon natin, kaya tignan ho ninyo, no? Kaya hindi bumubuti ang ating bayan
dahil sa kung sinong maupo na dati hindi siya nakaupo noon, naghihintay lang ng pagkakataon ng panahon na kapag ako naupo, kumanda kayo. Yung bang ganong gantihan, ika nga. Kaya walang nangyayaring maganda sa ating bayan dahil sa mga ika nga gantihan. No? Katulad na nakaupo ngayon. Alam naman ho natin sitwasyon, hindi ho ba? Kapag nawala na sa posisyon at yung kabila naman ang maupo, so ganon, walang katapusan. No? Kahit nasa mga di ba, sa mga tribo dati, di ba, ganon meron ho. No? Kapag may inutang na buhay, ganon din. No? Kaya walang katapusan na bawian ng buhay. Kaya yun, kung ano ang inutang ika nga, siya ang kabayaran, sabi nga ng isang kanta. So, 12:14 hanggang 21 po ang sabi, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. 16, magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo napakarunong. 17, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal at sa lahat ng panahon. 18, hanggat maari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sabi nga po, paano natin matadaig nga yung masama? Ayun nga po, walang katapusang gantihan, kaya masama laban sa masama. Hanggang sa magkaubusan. Ayan, sabi nga sa ubusan ng lahi. Kasi hindi nga matanggap. No? Umiiral din doon yung pride. Ayan. Dahil hindi kayang tanggapin kung anong ginawang masama sa kabilang panig. Sa ayon, gaganti ang kabila, gantihan na lang ang mangyayari. So paano ho natin madadaig yung masama? Ayan. Sa natural sa natin, natural na pagkatao, kung ano ang ginawa sa atin, lalo kapag tinamaan yung ego ho natin, mahirap po yun. Di ba? Lahat ho tayo may ego niyan eh. Kaya kapag yun ang nasundot, ika nga, isa pumapasok doon na parang, sandali, kung nakakalalaki hindi natin matanggap. Kaya gusto natin tumabla. Hindi natin makayang dalhin sa ating mga kamay yung ginawang hindi maganda. Minsan nga, lalagat yung makakasalubong kayo, yung makasagirian lang kayo ng shoulder. Minsan hindi natin matanggap yung gano'n eh. Diba? Minsan, ayaw natin umila. Gusto natin yung kasalubong natin ang umila. Ayaw din yung umila. Hanggang sa magkasagian na lang kayo ng shoulder. Ayun, magkakatingin na kayo. Hindi natin matanggap. Ganun din, lalo na sa sa daan, sa sakyan, di po ba? Madalas, makakita ko tayong ganyan na konting problema lang at pinapalaki. Agad pinapairal yung init ng ulo, ika nga. Kaya imbes na maayos, ayun nga, init ng ulo agad, yung pinaiiral, ang tapang, hindi na inisip baka itong kanyang nakagirian, baka mayroong ika nga ay pumuputok, mahirap na. Kaya may nangyayari yung ganon. So paano natin madadaigin? Ba yun nga, yung ganong sitwasyon. Naalala ko nga yung kung bigla ko lang akong naisip ito eh.
Merong sa Facebook po nakita ko ito. Siguro mga pandemic, panahon ng pandemic ko tayo. Dito sa Pampanga yata o sa may Bandang Angeles. Matanda na ho siya, namamasada ho siya. Nagpakarga lang ho siya ng gasolina sa isang gasolinahan. Nasagi niya yung van. So, imbes na magalit yung may van, tapos yung may-ari pala nung van na yun, nasa ibang bansa, napanood niya. Siyempre, bilang nakasagi, andun yung putla, takot. So, sa madaling salita, imbes na magalit ho yung nasagi, tumawag doon sa kanyang kapatid dito na huwag nang papagbayarin yung matanda. Bagkus, ibinalik ho yung ibinayad na nakayanan ng matanda at binigyan pa siya ng dagdag ika nga mga grocery. Ganon din ho yung isang owner na hindi niya handbrake yung kanyang sakyan, tumama, nakaparking, sumulong, tumama doon sa sakyan. Takot na takot itong nagmamaneho po ng may-ari ng owner. Kala niya magagalit sa kanya. Madalas po, ganun nakikita natin, di ko ba? Sa daan, no? Gagalit. So, ang nangyari, hindi umiral yung init ng ulo sa kanya, kundi kalmado lang. Sabi, siya pag pumausap doon sa may-ari ng owner, tama lang ho kayo. Kasi nakikita niya, ninenervous na siya, namumutla Kasi alam niya kasi mga ganong sitwasyon. So, madalas salita, hindi na niya pinabayad doon sa, yung bang ganon. So, makita ko natin doon, kung pinairal noong mga ganon na nasagi ang sasakyan, yung init agad ng ulo, wala akong mangyayaring mabuti o maganda. Maaring yun nga, sagutan, init ng ulo, init sa ulo, no? So, tingnan ho niyo, sa ganung sitwasyon ho, naging maayos yung usapan po nila. So, yung hindi magandang pangyayari, nadaig ng magandang approach, ika. So, dito po sa binasa natin, no, paano natin madadaig yung masama. Kala kasi natin pag masama, masama din yung natin, no? Gawin natin para madaig natin, hindi ho. Sabi ho, una, mula sa verse 14, sabi po doon, idalangin ang mga umuusig sa inyo. Ayan. Naranasan na ho ba ninyo yung may umusig sa atin? Yung mga pagsalitaan tayo, lalo sa ating pananampalataya. Alala ko, nung ako ay bagong Kristiyano, sa Minalim pa po kami nakatira. Yung bahay namin katabi ng bahay ng kapatid ng lolo namin. At tambayan yun, kasi may tindahan yun tambayan yun. Hapon, lalabas na ako para mag-attend ko ng prayer meeting noon dito sa Sindalan. Ayun, andun na yung mga tambay. Andun ako naalala ko, sabi, baka lalampas ka ng langit niyan, sabi. No? Karina ka naman na magmisan niyan, sabi nila gano'n. No? Saan ka naman magmimisan niyan? Ngingitian ko lang naman sila No? So, pang mga gano'n, yung inuusig tayo, sabi doon, no? Sa pag tayo inuusig, ano ho ang ating, baka nakakaramdam tayo, tao ho tayo may emosyon, kakaramdam po tayo sa totoo lang. Pero paano natin ito tugunin? Harapin ka nga. So, sabi ho dito ni Pablo sa mga taga-Roma, yung mga umusig sa inyo, idalangin. Anong klaseng panalangin? Yun ang tanong Maraming klase ng panalangin. Pwede na panalangin sila ng masama. Di ho ba? Na inuusig tayo, gantihan natin sila ng masama, pwede ho yun. Pero hindi ganon. Ang sabi dito, no, idalangin, ang sabi, na pagpalain at huwag sumpain.
iyon lamang ho, hirap na, no? Inuusig ka na, pagpalain siya, Lord. Na huwag sumpain. Madalas yan ho, sinusumpa natin, di ko ba? Na masagasaan ka sana, tamang ka ng kidlat, etc. Ano? Kasi, yun nga, sinasaktan tayo eh, hindi man physically, yung damdamin ho natin. Sabi, dalahin pagpalain ho. Ang sabi, at huwag silang sumpain. Bakit ho? Kasi yung sumpa ho, hindi ho maganda. Baga tinatalian mo yung isang tao. Diba? Sabi yung mga magulang na sinaway ng kanilang mga anak, sinusumpa nila, gumapang ka sa lupa na parang ahas. Sabi, tinatalian nila sa paghihirap yung kanilang anak na sumuway sa kanila. May bisa ho yun. Kasi sabi ng Bible, sa Proverbs, yung life and death, buhay at kamatayan ay nasa bibig ho natin. Kung ano pong nilalabas ho natin, powerful po yan. Kaya sabi, imbes na sumpain ho sila, i-bless daw ho nila. Bakit? Kapag pagpapala ang ating ginaganti ho sa kanila, mali na pagdating ng araw, maliwanagan din ho sila. Ano din ho tayo naman dati, di ho ba? Hindi pa tayo mga mananampalataya. Ganun din na ang ginagawa natin sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Marahil, imbes na sila ay kanilang sumpain tayo, biniless nila tayo kaya tayo nakakilala din sa ating Panginoon. So, yun po, no? Pagpalain si Lord ang bahala kung anong klaseng pagpapala. Yun nga, marahil, paano sila ay makakilala pagdating ng araw dahil sa ginawa natin sila ng mabuti imbes na masama. Diba? Kakapag-isip sila marahil, bakit sa kabila sila inuusig, sinasalitaan na hindi maganda, hindi nagagalit. Bakit okay pa rin ang pakikitungo niya sa akin? Ano? So, pangalawa, sa verse 17, huwag gantihin ng masama ang masama. Ayun. Masama sa masama. Kung ang ginawa mo, ginawa sa akin, huwag dating gagawin din sa kanila. Sabi, sa Proverbs, meron po, o Kawikaan 24, chapter 24, verse 29, ang sabi po doon, huwag mong sabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Ano? Yun daw yun ang sabi, no? Huwag daw nating sasabihin, o mag-isa sa loob man. At kasi ganun ang natural natin, na kung anong ginawa gagawin natin sa iba, kung anong ginawa nila sa atin upang makaganti. Kung mangyari nga higit pa doon sa ginawa nila sa atin para lamang tayo ika nga ng ating pagkakaganti sa Kanya. Then sa verse 19, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo sa Diyos. Bakit ho kaya sinabi ni Pablo ng ating Panginoon na huwag kayong maghiganti? Sabi, ako ang gaganti. Ayun, kasi pag tayo naghiganti, madudungisan lamang ho tayo ang ating mga kamay. Magkasala ho tayo. At higit sa lahat, yun nga, naturingan ho tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, no? Kung yung pinagsalita lang pala tayo ng hindi maganda, makikitaan na natin sila ng hindi rin maganda. So, makakaisip ngayon itong, lalo sa mga kasama lang natin sa bahay, di ba? Lalo na kung ikaw lang ang Kristiyano pala, paano mo sila pwedeng maakay sa Panginoon? Paano natin silang, o paano natin maipapakita na kaiba tayo sa kanila? Kung yun nga, hindi tayo nagiging magandang patotoo sa kanila o halimbawa, masasabi din nila na, yun nga, alam mo natin to, kung naging paman siya, ganon. Tapos hindi nakikitaan ng magandang halimbawa.
paano natin mahahatak sila o madadala sa ating Panginoon? No? Kung kahit na inuusig nila tayo, hinahalipusta, kung susuklian natin ang hindi rin maganda yaon, walang pinagkaiba tayo sa kanila. Kaya sabi doon, huwag natin gagantihin. Hayaan natin ang Panginoon na siyang gaganti. Sabi niya, hindi natutulog ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos na siyang gumawa. Kung anong dapat gawin sa mga ganitong mga gumagawa ng masama sa atin, muusik, no? O nag-aalipusta. So, nasa kamay ng ating Panginoon ang pag-iiganti. Then, ilan ba tayo? Pangatlo, sa verse 20, ayan, bes nagantihan sila, sabi, gawan sila ng mabuti. Ayan, sa verse 20. Ayan, yun. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Nauuhaw, painumin mo. Kailang, kung pakakainin natin, huwag naman natin lagyan ng inumin naman yan. No? Baka, ano ba yan? Mabigat yung loob natin. Pinapakain nga natin. Sila pinapainom, pero mabigat ang loob natin. Huwag naman natin na lasunin ika nga. No? So pakainin at painumin, ang sabi doon. Luke chapter 6 verse 35. No, ibigin ninyo ang mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. So, yun ang nasa ating mind. Tayo, hindi ganun tayo no? Pero iba ang turo ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi nating mga mabibigat. Ano? Simpleng basahin, pero mabibigat. Hindi madali. Pero kapag ito ay naisa sa pamuhay natin, nagagawa natin, nakikita sa atin ang ating kapwa, abay ito ibig sabihin, nakakaya na nating dalhin yung mga mabibigat na turo ng ating Panginoon. Dilihosang basahin, madaling pakinggan, pero kailangan hindi nagtatapos doon Kaya tinuturo ng ating Panginoon ito upang matutunan natin. So, sabi sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Abay, ginawan ka na nga ng hindi maganda, sinuklian mo siya ng mabuti, abay, nagdadalang hiya siya sa kanyang sarili. Mahiya at mahiya yan. Pero kung masama din ang ginantiho natin, abay, mahirapan tayo na madala sa ating Panginoon. Sa totoo lang po. Kasi iba ang nakikita nila sa atin. So, verse 21, ayan, huwag ka padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. So, kapag mabuti ang ating ginawa sa kanila, tagumpay tayo. Pero kung masama, sa masama ang ginanti natin, tagumpay sila. Sabihin, nagtagumpay sila sa atin. Pero kung mabuti ang sinukli natin sa kanila, tayo ang panalo. Dito sa Banang Sulatan, isa hong dalawa ito medyo mahaba-haba po ito. Mayroon pa naman tayong oras. Meron pong dalawang tao sa Biblia, sa Old Testament, ang napakagandang nagbigay ng magandang halimbawa po pagdating ko dito sa ating pinag-aaralan. Una si Joseph. So, tayo pong lahat, alam natin ang kasaysayan nito ni Joseph. Yung nangyari sa kanya. So, sa kapakanan po ng mga na sumusubaybay po ngayon, pakinggan lang po natin ang mga aral o magandang aral na matututunan po natin kay Joseph. So, Genesis chapter 37, nilila ko natin yung mga chapter sinamarize ko natin para madali. Sa chapter 37, sabi doon, so tingnan muna natin kung kilalanin si Joseph.
So si Joseph po, ano po, teenager pa lang po siya. Kabataan. Ayan. Ano, mga kabataan na ika nga mga kabataan ho ngayon, sa panahon natin ngayon, may kapusukan. Ano? So si Joseph po, sabi do sa verse 2, siya po ay 17 taong gulang. Ayan. Then sa verse 11, siya ho ay kinainggitan ng mga kapatid niya. So, sa paano para ho siya kinainggitan? Kasi nga ho, matanda na ho ang kanilang tatay nung siya ipanganak, sabi, kaya ginagawa niya agi ito ng damit. So nainggit ho yung kanyang mga kapatid. Then ang isa pang kinainggit sa kanya ng kanyang mga kapatid nung siya managinip. Ayan. Yung kanyang ginapas yung ng kanyang mga kapatid ay yumuko doon sa kanyang mga ginapas o ginapas. At yung araw at buwan ang sabi at 11 bituin ay yumukod. Ayun, hindi nila matanggap. Then, isang araw, inutusan ho siya ng kanilang ama na kumustahin yung kanyang mga kapatid kung anong kalagayan nila. So, sumunod naman, habang siya ay paparating, natanaw siya ng kanyang mga kapatid. O, ayan na yung mapanaginipin, sabi. So, sa madaling salita ho, pinagkaisahan ho siya para sila makaganti. So, nung siya ay malapit na sa kanila, ayan ho, dinamba nila at inihulog po sa tuyong balon. So, sabi nila wala tayong mapapala sa kanya. So, habang sila nakakainan ho, may natanaw ho sila mga Ismaelita, mga ngalakal. Wala tayong magagawa dyan, mapapala. Sabi ho, buti pa ibenta na lang natin. Magkakapera pa. So, hinango nila sa balon at ibinenta po sa mga taga-Ismaelita. At dinala po ng mga taga-Ismaelita, ibinenta uli sa Egypt kay Mr. Potiphar. At doon po ay naging alipin ho si Joseph. At habang siya po ay nagtatrabaho, alam naman ho natin, kinagiliwan siya ni Mrs. Potiphar. Sabi ko kasi doon, magandang lalaki siya, matipuno eh. Kinagiliwan ho siya ni Mrs. Potiphar. O, habang wala, kanyang asawa, sila lang dalawa ni Jose. O, naman ho natin, sipingan mo ko, sabi ni Mrs. Potiphar, nagpumiglas ho si Joseph. Kaya lang, nakuha po ni Mrs. Potiphar yung balabal niya. At yun ang ginamit niya, sumbong, katibayan na para baliktarin yung pangyayari. Na sabi, itong Hebreong ito, tinangka akong gasahin. So, sa madaling salita ho, ibinilanggo ho si Jose. Ayun. So, iyan na ho natin yung pangyayari na naginip. Yung, kung na ho tayo doon sa dalawang, doon na ho tayo sa Pharaoh. Ipinaliwanag po ni Joseph yung panaginip po ni Pharaoh. At dahil po doon, si Joseph po ay nakalabas ng bilangguan at ginawang tagapamahala ng Egypt. At doon na ho, umpisang nangyayari yung panaginip po niya on. Then, pagdating ho sa chapter 50, dito na ho tayo. Ayan. Kasi mga chapter, sumunod na mga chapter, ano na lang ho yun, yung pagpunta ng kanyang mga kapatid sa Egypt ho, nung nagkaroon ng tagutom. So, sa 50 na ho tayo. So, ayun, nangyari na ho, yung panaginip So ngayon sa chapter 50 po, verse 15, kasi nagpakilala na ho kasi si Joseph po sa kanila eh. Hindi na ho maatim o makaya yung bigat sa dibdib ni Joseph na pinipigilan niya eh. Siguro sa kasabikan niya sa kanyang mga kapatid. So nagpakilala niya kaya humagulgul na siya sa iyak eh. So nag-alala ho ang kanyang mga kapatid nung malaman nila si Joseph pala yun, yung kanilang kaharap. Sabi po sa verse 15, sabi nila, baka galit pa si Jose at paghihigantian tayo. Yan ho, ang kanilang iniisip kasi naalala nila marahil yung masamang ginawa nila sa kanilang kapatid. Dahil siya ay nasa kapangyarihan eh. Sila ang nangangailangan ngayon kay Joseph. So, iyon ang sumaloob sa kanila
na baka paghigantihan sila ngayon ni Joseph. Kaya sa verse 17, ayan, nakiusap na sila ay patawarin na sa masamang ginawa nila sa kanya. Yun ang habilin daw ng tatay nila bago siya namatay, na patawarin na sila. Pinatawad ba sila ni Joseph? So tingnan ho natin. Yung may masamang ginawa ang kanyang mga kapatid sa kanya. Then sa verse 17, so ito pa rin po, chapter 50, napaiyak ho si Jose. Marahil ang kanyang kalooban dahil siya, alam niya siya nasa kapangyarihan at itong mga kapatid niya, nasa ilalim niya sila ngayon. So, yun din ang in-expect ng kanyang mga kapatid. At akaalam naman ni Jose, marahil dahil siya nasa kapangyarihan, may kapangyarihan siyang gawin yon, na sila ay parusahan o gantihan. Kaya siya napaiyak pero hindi niya ginawa doon. Sa verse 19, sabi ni Joseph sa kanila, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Ayan. Dahil po doon sa verse 21, chapter 50 pa rin ng Genesis, na panatag po ang kanilang kalooban. Alam po nyo, totoo po yun, no? Yung mga alam ng isang tao na may siya masamang nagawa sa kanyang kapwa, alam ho niya yun eh. Mabigat din ho, actually, ang maging kalooban po sa loobin niya. Para hindi makatulog din po yan. Dahil lalo na kapag alam niya na itong nagawan niya na masama ay may kapangyarihan siyang balikan. Hindi mapapakaliho talaga yan. Tulad ng pangyayari ho dito. Kaya nung marinig nung kanyang mga kapatid na hindi nga sila paghihigatian, yung dama na takot ng kanyang mga kapatid ay nawala. Sabi po doon, napanatag ang kanilang kalooban. So yung pag-alalala, yung takot, nawala ho. Kaya nakapamuhay po sila ng may kapanatagan sa Egypt noong panahon na yon. So yun po ang nangyari. No? Kumat may kapangyarihan talaga si Jose, nagantihan sila pero hindi po niya ginawa yun. Then ang pangalawa ho, si David naman, sa 1 Samuel chapter 18 at sa chapter 24. Ayan. So alam din ho natin ang kasaysayan kung ito, nainggit ho si Haring Saul kay David. Sa paano paraan ho nainggit si Haring Saul. Siya po'y bumalik galing sa pagpagdigma, sinalubong sila ng mga kababaihan. Sabi po doon, kumakanta, na sabi libo-libo na patay ni Saul, subalit si David naman ay 10,000. So, nainggit, no? Nagkaroon na sa loobin po si Haring Saul na sabi, kulang na lamang siyang kilalanin nilang hari. At doon po nagsimula na nagkaroon ng galit. Hindi lang ho basta galit, matinding galit si Haring Saul kay David. At simula po noon, yun na, yung unang attempt po niya, dahil sinapian ng masamang espiritu, 2 beses sinibat si David. Sabi po doon. Pero nailagan po ni David doon. Then, sa chapter 24 na ho tayo. So, chapter 18 po yung binanggit natin sa una. Then, jump tayo sa chapter 24. Ito na ho. Kasi mga sumunod na pangyayari po doon, naging si David lagalag. Kasi hinahanting nga ho siya ni Haring Saul gusto mapatay no? So pagdating ho sa chapter 24, ito na ho dito, sabi po doon, hindi pinatay ni David si Saul. Bakit? Kasi yung nagkaroon ng pagkakataon si David na mapatay ho talaga si Haring Saul. Kasi habang nasa yugto si Haring Saul lang pagtugis kay Haring David, sinumpong po ng tawag ng kalikasan si Haring Saul. Sinumpong po, kaya pumunta siya sa isang kuweba na kung saan wala siyang kaalam-alam, doon nagtatago yung pangkat ni Haring David. So, nilabas niya yung tawag ng kalikasan. So, dahil sabi ng kanyang mga kasama ni David, ayan ang pagkakataon mo para mapatay siya. Pero hinadlangan po sila ni David, huwag. Hindi ko pwedeng pagbuhatan ng kamay ang hirang ng Diyos, sabi. Pero
ano lang siya, pumiralo lang siya sa damit, dahan-dahan si David, doon sa David ho ni Haring Saul, na hindi alam ni Haring Saul. So nung matapos po, nung lumayo-layo ng konti, si Haring Saul po, sumigaw si David. At doon, nagpaliwanag si Haring David, huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi na gusto kitang patayin, sabi. Kung gusto kitang patayin, napatay, nagkaroon ako ng pagkakataon na mapatay kita, sabi. Ito ang katibayan. Nakapiraso ako sa iyong damit. Kung ito yung nagawa ko, magagawa kong patayin kita, sabi. Pero, then, tignan ho natin na yung kalooban po ng Haring Saul ay humupa yung galit. Then sa verse 16 hanggang 22 po. Yan, chapter 24 ng 1 Samuel. So, dito ho ang tugon ni Haring Saul kay David dahil doon sa ginawa niya sa kanya, hindi siya pinatay. So, nanangis si Saul, ang sabi ko sa verse 16, sabi ho ni Saul kay David, higit kang mabuti kaysa sa akin. Napagtanto po ni Haring Saul na mabuti yung isinukli niya kay Haring Saul. At yung hindi pagganti ni David sa kanya, yun ang nagpatunay na walang katotohanan yung mga narinig ni Haring Saul na gusto siyang patayin ni Haring David. Kaya sabi doon, higit kang mabuti kaysa sa akin sa verse 17. Ito, sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginawa ko sa iyo. Yan yun, overcome evil with good. Sabi doon sa kanina sa Romans. Daigin natin ng mabuti ang masama. Tignan ho niyo, kung masama ang doon lang sa pagkakataon na yon na pinatay ni naglaban-laban na ho sila doon. Pero hindi. So tuloy ho natin sa verse ayun, sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginawa ko sa iyo. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mo itong magagawa. Ayun, siya na rin nagpapatotoo ngayon si Haring Saul. Napatunayan niya sa kanyang sarili. Verse 19, bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ibig sabihin, hindi lahat magagawa yung ganon. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Nga ho. Tulad nga ni Joseph, siya ay nasa kapangyarihan, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin eh. Ganon din dito si David, kaya niyang patayin kung patayin ang gusto lang. Pero hindi ho ginawa. Ito, sabi sa verse 19, pagpalain ka nawa ng Diyos sa kabutihang ginawa mo sa akin, sabi ni Haring Saul. So, pagdating sa verse 20 hanggang 22, sa conversation ho nilang iyon, tanggap na ni Haring Saul ngayon na si David ang magiging susunod na hari ng Israel. Tanggap na niya sa kanyang sarili. Na nung una hindi niya matanggap dahil nga sa inggit, sa galit na papalitan siya ni Haring David. Kaya yung dahilan kasi kaya siya tinutuwis na gustong patayin eh. Para sa ganon, kung dumating man yung pagkakataon na mawala na sa pagiging hari si Haring Saul, si Jonathan na anak niya, na kaibigan naman ni David, ang siya susunod na hari. Pero maging si Jonathan ho, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya ang susunod sa kanyang ama. Alam niya na si David. Kaya yun ang gustong mangyari ni Saul, na hindi si David ang papalit. Kaya gusto niya siyang patayin. Kaya lang hindi na pangyari dahil yun ang iba ang plano ng Diyos eh. Kaya ngayon, nakita niya sa pangyayari po yun, naging maliwanag na kay Haring Saul. Tanggap na niya ngayon sa kanyang sarili, maluwag sa kanyang kalooban, na si David ang magiging hari susunod sa Israel. Ayun, ang hiling lang ni Saul ngayon kay David, kapag naghahari na si David, na huwag ubusin o puksain yung lahi ni Saul. At nangako naman po sa verse 22, nangako naman po si David. Ayun, dahil po doon, umuwi na sina Saul doon sa kampo nila at sina David naman po doon sa kanilang himpilan. So, maayos po ang kanilang paghihiwalay. Walang gulo po na nangyari dahil yung masama ay dinaig ng mabuti.
Takon yun, yung ano, no? Kung yung pinag-aaralan po natin. At bilang pawakas po, kung ito po na sa balita nyo narinig to, nakita o sa Facebook, isang artista ho, na babae, na yung kanyang nanay pinatay. Pinatay ho yung nanay niya, matanda yung nanay niya eh. Ngayon, nakulong, nahuli yung pumatay yung lalaki. Sa madaling salita po, itong artistang itong babae, binisita niya yung pumatay sa kanyang nanay sa kulungan. At nung magtagpo sila doon sa waiting area, napaiyak itong si artistang babae nung makita niya yung pumatay sa kanyang ama. Kanyang ina. So napaiyak siya. At doon, imbes na galit, mura ang gagawin ng itong babae doon sa pumatay, niyakap po niya at pinatawad. Sabi niya, kinuha mo ang buhay ng aking ina, sabi. Pero yung iyak na yung iyak ng pagpapatawad doon sa pumatay sa kanyang ina. Mahirap po yung gano'n, no? Pero mo, papatayin yung mahal mo sa buhay. Hindi pa tayo umahatong sa gano'n, ho. Wala pa tayo sa gano'n. Isang pa lang ho yun, yung mga pag-uusig pa lang, yung ika nga ay pahapyaw pa lang, ako sa ating kalooban pa lang yung nasasaktan sa atin. Pero minsan, dahil nga yun, yung ego, hindi natin matanggap, imbes na daigin natin, ang ganti natin ay mabuti, nakakalimot tayo minsan. Dahil nadadala tayo ng bugso ng galit. Pero dapat ho, maingatan din ho natin mamantayan. Para sa ganun ho, ay hindi natin magantihan ng masama, yung masama. Sa Proverbs po, Kawikaan 19:11, ito ko yung napakaganda nito eh. Nahanap ko sa kagabi itong conclusion na ito eh. Napakaganda ko nito eh. Sa Proverbs 19:11 po sabi, bilang pangwakas, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. So pag mainahon ka pala, ito mo kahit na hindi yung kaharap mo ay mainit ang ulo, pero ikaw mahinahon, sabi doon, nagpapakilala pala daw yun ng kahinahunan, sabi. Pero kung babalik rin mo natin yun, kung mainit sa ulo, laban sa init sa ulo, ay ano ho yun, kamangmangan. At sabi ko ng balaksulatan, daw mainitin ang ulo, lapitin ng ang gulo. So tuloy ho natin. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan, ang di pagpansin sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. So karangalan ho pala yun na hindi ibig sabihin na ayaw mo na lang na hamakin ka na. Ibig sabihin, yung hindi mo siya gagantihan kung ano yung ginawa niya sa yung hindi maganda. Yun ibig po sabihin na hindi pagpansin. Yung masama, ginatihan natin mabuti. Yun. Ang sabi ko doon ay kanyang karangalan. Sa isang karangalan po pala yun na kapag hindi natin ang ginatihan ng masama, ng masama yung masama, pagkos mabuti. Doon ho natin madadaig yung masama sa pamagitan ho ng kabutihan. So, salamat po sa ating Panginoon. Nawa po ay meron po tayong natutunan sa gabi pong ito. Alam ko po na hindi madali ito. Hirap po talaga. Pero kung maalala ho natin, salamat po sa ating Panginoon. Ito ang pinakamagandang halimbawa. Naalala ko lang po. Bigyan niyo po ako ng konting ang ating Panginoon sa Kristo po, wala nang sasakit pa sa ginawa ko sa Kanya. Buong mundo. Kung maalala ho natin, bago siya nabayubay sa krus, nung siya ay nagmi-misteryo pa lang, dumanas na siya ng iba't ibang mga pag-uusig, pag-uusig at mga masasamang salita, mga kasinungalingan, pag-aalimura. So, hindi siya tinatantanan hanggang sa ipako nga siya sa krus.
Pero ang sabi nga ho na banal na kasulatan, kung gugustuhin ng ating Panginoong Jesucristo, makahingi siya ng bataliong anghel sa kanyang ama para maibaba siya ho siya doon. Pero hindi ho. Kundi, alam ho natin, yung unang wika na binitawan ng ating Panginoon, kahit siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Alam ho natin yung unang wika, sa 7 wika, Ama, patawarin mo sila. Pagpapatawad pa rin ho. No? Katulad ni na David at Jose, ang ating Panginoon Kristo, higit na may kapangyarihan siya. No? Na imbes na yung pagpapatawad, pwede niyang yun nga, makahingi sa Diyos Ama para puksain, parusahan yung mga nagpako sa Kanya. Pero hindi ko niya ginawa. Dinaig niya ng mabuti yung masamang ginawa ng sanlibutan sa Kanya. Pagpapatawad. Yun, o. At yung 3 beautiful words na yon, yung I, nagre-represent po yun sa atin lahat. I. Yung pangalawang salita, yung forgive. At yung pangatlo, yung nakagawa sa atin po ng hindi maganda. Kaya yun ang 3 magandang salita, I forgive you. Pray po tayo. Salamat po, Panginoon, sa salita mo po na aming natunghayan, na pakinggan, basa. Salamat, Panginoon. Kapagkasya. Kumbagay, minsan, itong mga ganitong pag-aaral, Panginoon, dalas na namin narinig, minsan nasisimplihan lang kami, pero ito ang kailangan, Panginoon. Simpleng salita, pero mabigat, Panginoon. Hindi madali sa aming natural na katauhan. Pero sa biyaya mo, Panginoon, dahil nga kami ay binago mo na, at ikaw mismo, Panginoon, ay nagturo sa amin, at hindi lang basta sinabi mo na gawin namin ito, bagkus pinakita mo ito sa gawa. Kahit na kami ay ginawang ka namin ng hindi maganda, hanggang magdusa ka sa krus, pinatawad mo pa rin po kami. Tutuusin nga ay makapangyarihan ka, pwede mo po kami na gantihan sa masamang ginawa namin sa iyo, pero ang ginanti mo po, Panginoon, pagpapatawad, udyok ng dakilang pag-ibig ng Diyos Ama. Salamat po, nawa yung pong sinabi mo po sa iyong salita na ang pag-ibig mo ay ibinuhos mo na sa aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu. Panginoon, huwag nawa po itong basta't manatili sa aming puso. Tulungan mo po kami na ito ay maipadama namin sa iba, lalo na po doon sa nasa hindi pa po nakakilala, sumasampalataya sa iyo, na nangangailangan po din sila ng iyong pagkalinga, ng kaliwanagan, Panginoon, ng kanilang mga kaisipan. Bakit minsan yung masama ay nagagantihan ng masama? Hindi ka na nagturo mo, Panginoon, bilang nagbigay ng magandang halimbawa sa amin. Sabi mo nga na nung ikaw ay maparusahan, hindi ka nagsalita, igaputok man. Habang ikaw ay ang katawan mo hinahampas, pinagpasapasahan. Salamat po, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo po sa amin. Kami po ay nakatanggap ng pagpapatawad sa aming masamang ginawa. Salamat po. At naway dalahin po namin ito pong mga salita mo po na aming pong narinig ngayon ay hindi lamang po na basta't narinig ng sino man, o dito nawa po, Panginoon, siyang hihipo sa puso ng sino man po, Panginoon, na nangangailangan ng salita mo pong ito na aming napag-aralan. Upang lumaya po ang magkabilang panig, Panginoon. Yung gumawa ng masama at yung ginawa ng masama. Mamuhay
ng mapayapa, Panginoon, sa iyong harapan. Purihin ka aming Ama at patubayan po kami patuloy sa aming pong muling pagdulog sa iyo, Diyos, ang samang pananalangin, Panginoon. At salamat sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat, Panginoon, karangalan at kadakilaan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.